kumustahin naman natin ang sitwasyon sa Ateneo de Manila University sa Quezon City kasunod ng bomb threat kahapon. Daron pa rin ang ating kasamang si Connie Sison. Connie? Yes, Ivan, tuloy-tuloy pa rin ang pagpasok ng mga estudyante dito naman sa Ateneo de Manila University. At so far, wala naman tayo nakikitang aberya o anumang problema. At ang ilan sa kanila ay nagsimula na nga ng klase, merong 7 a.m., merong 8 a.m. Pero ang napansin lang natin, although sinabi nga na maghihigpit ang pamunuan ng Ateneo de Manila dito nga ngayong araw na ito pagkatapos ng bomb threat kahapon, wala tayong nakitang pagbubukas ng kotse o pag-iinspeksyon ng mga kotse. Dire-diretso lang itong pinapapasok basta may sticker. So nakikita natin, walang kahit na anong nakita natin mga guards na nag-inspect sa loob ng kotse, katulad nung una nating inakala. At para bigyan pa tayo ng iba pang detalye ukol naman sa nangyayaring investigasyon ngayon, makakasama natin dito mismo sa Ateneo de Manila University si Police Senior Superintendent Popoy Lipana. Siya po ang Deputy District Director for Operations ng QCPD. Good morning po sa inyo, sir. Good morning sa iyo, Connie, at sa ating mga kapanood. Yes, sir. Update lang kami. Ano na ba ang nangyayari sa investigasyon natin? Sa ngayon, tuloy-tuloy ang investigasyon natin. Nakakonsentrate tayo doon sa text message, dinidecipher natin mabuti. At from there, umaasa tayo, makakakuha tayo ng magandang lead to identify the suspect. Okay. May mga lumabas kasi sa balita, sir, na nagpatay na ng cellphone. Ito pong sinasabi nating nag-text nga nitong bomb threat kahapon. Is there a chance kapag nagpatay na ang sinasabing ang salarin na ito, mahuli pa siya kahit nagpatay na? Meron pa naman tayong chance. Hindi naman tayo nakabase lang doon sa cellphone. Meron tayong mga ibang means, meron tayong mga informante. And base na din sa mga testigo, particular yung mga nakareceive ng text message ay patuloy natin inimbestigahan. Baka on the process, meron siya mabanggit sa atin that may give sufficient lead to identify the suspect. Of course, we cannot discuss here, I understand, sir, at nirespeto natin. Hindi natin po pwede hong i-discuss kung ano pa yung iba pang malalimang ginagawa ninyo. Pero ang balita lang natin, mismo in general, kapag ganito hong nakakakuha tayo ng mga di magandang biro na katulad nitong mga bomb threat na yan, po pwede ring matrace doon sa messages na ipinadala nung salarin. Ganun po ba yun? Ganun na rin kasi kapasik. Minsan, pag nag-text ka, you have the motive. Yan yung motive mo na yan, yung ilalabas mo yan sa true communication. Kung communicate mo ilaman ng utak mo, then from there, do sa ma-establish kung ano yung motive mo, maaari ka nang ma-identify, and it will be supported by testimonies of witnesses and other pieces of evidence. So, hindi ho dapat mawalan ng pag-asa. Lahat ng nanggagalaiting mga magulang ngayon, dahil po sinasabi na baka hindi na mahuli or may mga pangambang ganun Wag po tayo mawalan ng pag-asa at mapapadali po ang pagbigay ng solusyon nito kung tutulungan po tayo ng taong bayan. So, may mga nahuli na ba tayo ng mga ganitong klase ng mga hoax, kumbaga na nagpapadala ho ng mga messages na ganito in the past? Meron na rin. Meron na naman tayong mga nahuli, mga nagbibigay, nagpapadala ng ganyan. Okay, so that gives us hope. Good luck at kami ho ay mag-aabang lamang sa inyo pong isinasagaw investigasyon. Yan po naman si Police Senior Superintendent Popoy Lipana, ang Deputy District Director for Operations ng QCPD. At balik muna sa inyo dyan, Ivan. Maraming salamat, Connie Sison.